Good day everyone, this is Termar TV for another video. And sa video na to ay pag-uusapan naman natin ngayon about sa sets. So simulan na natin. Okay, so bago natin i-define kung ano yung set, no? So meron tayong dalawang scenario or gagawin. So you have to give some things that you see inside the house and give some things that are used in school. So pagbigay kayo ng mga bagay na makikita ninyo sa bahay at sa school. Okay, so sa pagbibigay niyo ng ng objects or yung items na makikita sa bahay at sa school, iniisip ninyo kung ano yung magiging definition ng set. So gaano ba kahalaga ang set sa pang-araw-araw na buhay? So, for example, sa bahay, 'di ba? Kapag nag-aayos tayo ng damit or nagtutupi tayo ng damit after isampay, 'di ba? Malalaman mo kung saan nakalagay yung mga shorts, yung mga yung mga damit, 'di ba? Pang-itaas at saka yung mga panloob, 'di ba? So, natututo tayo mag-organize ng mga bagay-bagay. Now, pagdating naman sa school, no, the same thing din, 'di ba? Kung meron kang papel para sa mga quizzes, assignments, and periodical test, natututo po tayo mag-organize, no? Na pagsama-samahin yung mga quizzes, yung mga assignments, mga ganyan. Okay? So ayan po yung kahalagahan ng set. So ito po yung definition ng set. A set is a collection of well-defined objects. The objects contained in the set, no, are called elements. So sabi daw, pag sinabing set, ito po yung collection, no? Collection of well-defined objects. Okay, so we're talking about distinct objects. Ibig sabihin, iba't ibang objects. Okay? And yung objects daw na nasa loob ng isang set, ang tawag doon ay elements. So for example, balik tayo dito. So give some things that you see inside the house. So for example, spoon and fork, 'di ba? So ayan po yung gamit sa bahay kapag tayo ay kumakain, 'di ba? Spoon and fork. So ayan po yung mga gamit sa bahay. So therefore, yung spoon and fork ay yung elements ng set na yon. Okay? Now, sa school naman, so give some things that are used in school, no? So for example, notebook. So yung notebook ba ay kabilang dito? Yes, of course, kabilang yan yung notebook. Syempre, nagtitake tayo ng notes doon. So ibig sabihin, yung notebook is also the element of this set. Okay? So first things first, So ano bang ibig sabihin ng well-defined? No, paano ba malalaman kung yung set ay well-defined o hindi? So alamin na natin. Okay, so let us consider the examples of well-defined sets and the sets which are not well-defined. So the example of well-defined sets are set of months of the year and set of months from 5 to 15. And ito naman po yung examples ng not well-defined sets. Sets of pretty ladies in grade 7 and set of best players in ML. So, paano ba malalaman kapag yung set na yon ay well-defined o hindi? So, take this as an example. So, pag sinabing well-defined po, ito po yung set which is clearly which is malinaw na dinescribe mo kung ano ba ang tinutukoy nito. Okay? So, for example, set of months of the year. So, alam agad natin kung ano ang tinutukoy nito. And yung elements na nasa set na to ay January, February, March, hanggang December. So, sila po yung months of the year. So, we can say that this set is well-defined. Okay, another one is this one, set of numbers from 5 to 15. So again, it is clearly described kung ano-ano yung mga numbers na nasa loob ng 5 to 15 or nagmula sa 5
hanggang 15. So, 7, element, kabilang ba dito sa set na to? Element ba siya ng set na to? Of course, yes. 7 is an element of the set because nasa gitna siya ng 5 to 15. Okay? And how about 20? 20 is not an element of this set because hindi siya nasa gitna ng 5 at 15. Okay? So, malinaw na sa atin kung anong numbers ang tinutukoy ng set na ito. So, yung mga numbers na nasa set ay 5, 6, 7, 8 hanggang 15. Okay? So, pag sinabing well-defined sets, yan yung set na madali nating matukoy kung ano ang dinidescribe nito. Okay? Ayan po. So, paano naman sa not well-defined set? So, paano ba malalaman kung hindi siya well-defined? Set of pretty ladies in grade 7 and set of best players in ML. So, kaya mo ba magbigay ng ng pretty ladies in grade 7, yung mga magagandang bata sa grade 7, no? So, hindi mo basta-basta maibibigay yan kasi mayroong iba't ibang kahulugan ng salitang pretty. 'Di ba? Ano bang pretty para sa iyo? 'Di ba? Kasi hindi naman lahat nagagandahan sa batang 'yon, 'di ba? And the same thing for this one, set of best players in ML. So, hindi mo basta-basta maibibigay yung mga tao na yun na magagaling nga talaga sa ML. Kasi hindi lahat ng player, no, na sinasabi best player ay nagagalingan. So, marahil nagagalingan sa iyo, pero sa kanila, hindi. 'Di ba? So, those are the sets which are not well defined. Hindi mo basta-basta or hindi mo maibibigay kung sino yung mga taong yon na kabilang sa set na ito. Okay? So, ngayon, alam niyo na kung anong ibig sabihin ng well-defined at ano ba pinakaiba sa not well-defined sets. Okay? Okay, so punta naman tayo dito kung saan aalamin natin kung yung bawat set ba ay well-defined or not well-defined. So, kayo muna so can you identify which of the sets are well-defined or not well-defined? You may pause this video to answer this, no? And when you're ready, keep on watching to reveal the answer. Okay. So, number 1, set of subjects in matatag curriculum. So, dito, alam natin kung ano-ano yung mga subjects na sa ilalim ng matatag curriculum. Filipino, Science, English, Math, AP, ESP, Values Education, and TLE. So, di ba madali nating natutukoy kung ano yung mga subject kasi ito ay well-defined. So, isulat na lang natin as WD, para masabi na ito ay well-defined. Okay? Well-defined. So, since madali nating natutukoy kung ano-ano yung mga subjects na nasa matatag curriculum. Okay, next, number 2, set of best movies in 2024. So, is it well-defined or not well-defined? So, this set is not well-defined. Bakit? So, take this example as this one, yung Inside Out, 'di ba? So, palabas yan nung this year, 2024, no? Napalabas yan sa sinihan. Sa Inside Out, hindi naman lahat nakakanood ng pelikulang yon, at kung nanood man sila, hindi lahat is nagagandahan. Hindi natin masasabi na itong movie na yon ay best movie. 'Di ba? So, alam mo naman siguro kung ano yung mga movie na pinalabas noong 2024, pero hindi mo alam kung ano yung best sa kanila. So, this set is not well defined. Okay? Ayan po. Next, number 3, set of cleaning materials. So, this one is well defined kasi madali nating nabibigay yung mga objects na ginagamit sa paglilinis. 'Di ba? Walis, daspan, basahan, bunot, 'di ba? So, madali nating naibibigay. So, the answer is well defined. Okay? Next, number 4, set of polygons that has 12 sides or less. So, again, this set is well defined. Kasi,
madali nating naibibigay yung shapes na may 12 sides o mas kaunti. Like triangle, pentagon, octagon, decagon, ganyan. Okay? Next, number 5. Set of even whole numbers less than 15. Once again, this set is well defined. So, alam natin na 4 ay isang even number na less than 15. And so is 14. Okay? So, madali natin nabibigay yung numbers na yon or even numbers na less than 50. And then, finally, number 6, set of beautiful places in the Philippines, no? In the Philippines to visit. So, again, gaya ng sinasabi ko, hindi lahat ng di lahat ng tao ay nagagandahan sa lugar na yon. So, di mo masasabi na yung lugar na yun ay isa sa mga beautiful places na bibisitahin. So, this set is not well defined. Okay? So, ayan po yung kabuuan ng well-defined at saka not well-defined sets. So, kaya mo mang magbigay, no, sa comment section ng sets which are well-defined at not well-defined na hindi nabanggit sa example. So, you may comment your answers there. Okay? Okay, so, punta naman tayo sa set notation. So, paano tayo magsusulat ng set? So, consider natin ito. So, ano bang ibig sabihin ng capital letter na to? Tapos, anong ibig sabihin ng mga bagay na ito? So, meron tayong tatlong bagay na matutunan ninyo sa set notation. So, the first thing is capital letters. Yung capital letters ay yung ginagamit, no, or used to name a set. So, sa pagpangalan ng set, usually gumagamit tayo ng capital letter. So, itong capital letter A na to is the name of the set. So, this means this set is named as set A. So, this is the name of the set. 'Di ba? So, yung pangalan ng set ay sinusulat sa capital letter. Okay? Ayan po. So, this is the name of the set. Ayan, so this is the name of the set and it is named by using a capital letter. Okay? Next naman po is the curly brackets or yung tinatawag na braces. Ito po yun, no? So, di ba meron tayong grouping symbols, meron tayong parentheses, ito brackets, di ba? Yung straight brackets, tapos yung curly brackets ay ito po. Okay? So, these are the pair of curly brackets or yung tinatawag na braces. Okay? So, it is used to denote a set. So, kapag meron tayong nakakitang ganito, 'di ba? Masasabi na ito ay isang set. Okay? Set mismo 'yan. Kahit gaano kahaba 'yan, kung kahit gaano kaikli 'yan, set pa din 'yan. Okay? So, nakikita nyo naman dito, 'di ba? So, ito po yung open brace, tapos ito po yung close brace. Okay? And anything na nasa loob nun, no, na nasa loob ng ng braces na yon, ang tawag doon ay set. Okay? Ayan po. And then anything listed separated with commas or commas are called elements. So, yung mga letters na nasa loob ay A, E, I, O, U. Na hindi naman kailangan sunod-sunod, 'di ba? Pwede rin naman U E I A O or I E A U O, 'di ba? It doesn't matter ano po. Tapos bawat isa sa kanila ay naka-separate with commas. Ito po yung commas, no, or yung quit, 'di ba? Na para malaman natin na nililista natin sila. Okay? Ayan po. So ang tawag naman dito ay elements. Okay? So, elements po ang tawag sa kanila. So, lahat ng nasa loob ng set ay yung tinatawag na elements. Okay? So, ayan po yung illustration ng set notation. So, this is the set name, 'di ba? A. Then, ito po yung nilalaman ng set A. So, ang laman ng set A ay A, E, I, O, U.
na tinatawag na elements of set A. Okay, so set A po ang dito, basa dito, set A contains, yung equal sign po, ang basa dito ay contains, para malaman natin kung ano yung laman nito. Okay, so set A contains A, E, I, O, U. So hindi mo pwedeng wala to, kasi hindi na magiging set yan. Okay, so lalagyan nyo to, okay, kapag magsusulat tayo ng set. Okay, so ayan po yung sa set notation. Ayan, so magbibigay tayo ng examples kung paano natin isulat yung set sa set notation. So meron tayong example dito. Set B contains whole numbers less than or equal to 5. So alam natin, guys, no, na yung numbers less than ay 1, 2, 3 at saka 4. And then isama natin yung 5 kasi equal to 5. So yung mga numbers less than or equal to 5 ay 1, 2, 3, 4, and 5. Okay? Ayan po. Pero paano natin isusulat yung elements na yon sa set notation? So alamin muna natin kung ano yung pangalan ng set na yon. So set B. So ibig sabihin, isusulat muna natin yung capital letter na B. And then lagyan natin ng equals. And then saka ka na magbukas, no? So that is, isulat natin yung open brace. Okay? Na nagsisignify na pwede na tayo magsimulang maglagay ng elements na nilalaman ng set B. Okay? So ano-ano nga ulit yung mga numbers na yon? 1, 2, 3, 4, and 5. So yung 1, 2, 3, 4 ay yan yung numbers less than 5, pati na rin yung 5 which is equal to itself. So nakaseparate yan with commas or yung quit, di ba? And once na natapos nyo ilista lahat, so that is nakumpleto nyo yung paglist, nakumpleto ninyo yung elements na nasa loob ng set B, pwede mo nang i-close. Okay? Ayan po. So bale, set B contains 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So ito po yung answer, 'di ba? At ito po yung tamang pagsulat ng set sa set notation. Okay? Ayan po. Next, number 2. Set D contains days of the week. Okay. So alamin muna natin kung ano yung pangalan ng set na tinutukoy dito. So, ang pangalan ng set ay set D. Okay? Then, saka natin maglagay ng equals, 'di ba? Tapos, isulat natin lahat ng objects or elements na nagmamatch dito sa description. Okay? Ayan po. So, set D contains days of the week. So, what are the days of the week? 'Di ba? Alam natin na ito ay Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. So, those are the 7 days of the week. So, isulat nga natin. So, sa pagsulat, buksan mo to, 'di ba? Maglagay tayo ng open brace. Then, saka tayo magsulat ng lahat ng elements na nagmatch dito sa description. So, magsimula muna tayo sa Monday. And then, to get the next item on the list, maglagay tayo ng comma. And then, isulat natin yung next item. That is Tuesday. Ayan po. Then, comma. The next item is Wednesday. Then, Thursday. Then, Friday. Saturday. And Sunday. Ayan. And then, once na nakumpleto ninyo yung elements sa set, no, pwede mo nang i-close. Okay? So, that's it. Ito na po yung set na tinutukoy nito. Okay? Ayan po. So, this is the set of days of the week. Okay? So, ganyan po ang tamang pagsulat ng set notation. Okay? Now, sa set kasi, meron tayong two ways to describe a set. The first one is the verbal form, no? Or
And the second one is the roster form. So let's move on to the next part. Okay, so there are two ways to write a set. A set can be written in verbal form and roster form. So ano mong ibig sabihin ng verbal at roster? Verbal form is used in describing the elements within the set in words. So for example, given yung set na to, so we have 2, 4, 6, 8, 10, and 12. Diba? So, i-describe mo ayon dun sa properties ng lahat ng elements. So, kung ano bang kung ano ang pagkakapareho nila. So, we have 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, ano ba ang similarities nila? And then, once na nalaman mo yung similarities nila, then pwede mo nang isulat yung set na yun in verbal form. So, this one, no? Yung 2, 4, 6, 8, 10, 12, this is the set of even numbers. And as you can see, the set represents first 6 of them. So, this is the set of first 6 even numbers. 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, ayan po yung verbal form. So, dito kasi is dinidescribe itong set na to in words ayon sa kanilang properties or something like that. Okay? Ayan po. And this one, A, E, I, O, U, no, alam natin na lahat sila ay vowel. So, this is the set of vowels. Okay? Ayan po. A, E, I, O, U. Ayan po yung sa verbal form. Then, we have a roster form here. So, when we say roster form, it is used for listing the elements that matched the description. So, ayan po, no? I think ito po yung tamang grammar. Anyways, so when we say roster form, ginagamit yan to list down all elements na nagmatch sa description. So, for example, ito yung given, set of first 6 even numbers. So, bali, ililista mo lahat ng even numbers na kabilang sa first 6. Okay? So, those numbers are 2, 4, 6, 8, 10, 12. And then, for this one, set of vowels, 'di ba? Alam natin na ang vowels ay yung mga letters na A, E, I, O, U. So, remember po, kapag sa roster form, hindi lang basta-basta nililista lahat ng elements. So, paano natin pagsulat yon? So, pagdating sa pagsulat, dapat tama ang pagkakasulat natin ng set. So kagaya nga ng sinabi ko, yung set na yon ay nagre-represent sa braces, 'di ba? And then lahat ng nasa loob nun ay tinatawag na elements which are listed in a row separated with commas. Okay? So nililista natin lahat ng items na nasa loob ng ng braces, and then sa pagitan ng dalawang items ay may comma. So ganyan po ang tamang pagsulat ng set. So una, i-open mo muna yung yung set by writing the open brace, then ilista mo lahat ng elements na nagmatch dito sa description, and then once na nakumpleto na, pwede mo nang isara or isulat yung close brace. Okay? Ayan po. So, this is the verbal form and this is the roster form. So, this is the last part before we end this video. Okay. So, write the set in roster form. So, ibig sabihin, isusulat mo yung lahat ng elements na nasa set in set notation. Okay? So, tingnan natin kung alam ninyo kung paano magsulat ng set notation. Ano po? So, pause this video to give yourself time to answer, and when you're ready, keep on watching. Okay. So, P contains colors in the Philippine flag. So, meron tayong set name which is letter P. So, isulat muna natin yung capital letter na P, then maglagay tayo ng equals. Okay? Para malaman natin na ano ang nilalaman ng set P. Then, para isulat natin kung ano yung laman ng set P, mag-open tayo. So, isulat natin yung open brace. 'Di ba? Like this one, hindi parenthesis. Hindi ganito, hindi rin ganito. No? Mali yan. Braces dapat. Okay? Brace dapat. And then, isusulat mo lahat ng colors in the Philippine flag. So, what are the colors in the Philippine flag? So, ano bang mga kulay? Red or blue muna? Blue,
red, yellow, and white. Ayan. And once na natapos ninyo ilista, no? So, dapat to get the next item, isulat mo muna yung comma. So, hindi mo pwedeng space yan. Okay? Kasi, kapag space lang yan, kapag ganyan, no? Isang element lang yan. So, kapag naglagay tayo ng comma, dalawang elements yan. Okay? So, blue, red, yellow, and white. And then, once na nakumpleto mo na, pwede mo nang isara. So, isulat natin yung close brace and there you go. Ito na po yung set in roster form. Ayan. Next, number 2. S contains perfect square numbers less than 100. So, alam nyo naman siguro dapat kung ano yung definition ng perfect square. 'Di ba? So, ito po yung number na siya yung product ng number na minultiply sa sarili niya. So, let's start off with 0. 'Di ba? Because 0 times 0 is equal to 0. And 0 is less than 100. 'Di ba? So, isama natin yung 0. So, by the way, first, isulat muna natin yung pangalan ng set, which is S. Then, equals. 'Di ba? And then, open brace. Buksan mo. Para dito natin ilagay lahat ng required numbers na nag-match dito sa description. Okay? So, isa-isay na natin. Ano po? So, let's start off with 0. 0 times 0 is 0. Then 1 times 1 is 1. 2 times 2 is 4. No? So, tandaan po, isulat natin yung commas to get the next number in the list. Okay? Ayan po. Next, 3 times 3 is 9. Then, comma, 4 times 4, 16. Then, comma. Then, 5 times 5, 25. Then, 36. Then 49, then 64, and then finally 81. Kasi kasunod ng 81, bali 10 times 10 is 100. Dapat less than 100 po. Okay? Kasi equal yung 10 times 10 sa 100 eh. So, once na natapos mo na or nakumpleto na, no, wala ka nang ilalagay, pwede mo nang i-close. Okay? Like this one. So, okay, this is the set S in roster form. Okay? Ayan po. Next, number 3. T contains distinct letters of the word teacher. Okay? So, isulat muna natin yung pangalan ng set, which is T. Then, equals. Then, open brace. 'Di ba? Tapos, dito natin isulat lahat ng letters na makikita natin sa salitang teacher. So, by the way po, hindi kailangan sunod-sunod sa pagsulat ng letters. Diba? Hindi kailangan sunod-sunod, alphabetically arranged. Diba? Hindi na kailangan yun. Okay, so, let's start off with the letter T. Ayan. Then, comma. Next letter is E. Ayan. Okay. Next letter is A. Then, comma. Next letter is C. Ayan po. Then, comma. Then, H. Next naman po ay E. Pero meron na tayong E before, no? So, hindi na kailangan isulat yung isa pang E sa set. So, ayun. Meron na tayong E dito, no? And then, skip tayo sa R. So, isulat natin yung R dito. And once done, pwede mo nang isara. And that's it. Ito na po yung set T, no? Which contains T, E, A, C, H, R. So, ayan po yung letters or distinct letters, di ba? Distinct letters of the word teacher. Okay, so ganyan po ang pagsulat ng set in roster form. So, yeah, that's all for today about introduction of sets. So, na-discuss natin yung well-defined sets and kung paano tayo magsulat ng set in roster form. Okay, so I hope you have learned something about this topic. Okay, so don't forget to subscribe to my YouTube channel for more videos and follow me also on my TikTok account. Stay safe, God bless, and as always, have a great day to all.